Welcome back mga bossing sa channel natin. Salamat ulit sa lahat ng mga sumurta sa ating munting channel. Napasaya niyo po ako, at sa loob ng 4 na buwan nagbunga ang paghihitap ko na mag-upload ng walang kasiguraduhan kung ubra. Sa mga hindi pa nagsusubscribe ay mag-subscribe na po kayo. Tara umpisahan na natin ang Global Freeze, labanan ng mga Epsilon. Matapos marinig ang mga salita ni Jiang Han, ang mga labi ni Li Tianggong ay kurba sa malamig na arko. Maaari lang siyang ipadala ng Jiangnan region dito, kung hindi, walang matitira na makakagamit nito. Bumulong si Jiang Han, "Kuya, gusto mo ba talaga siyang labanan?" Hinawakan ni Li Tianggong ang kanyang mahabang espada at malamig na sinabi, "Pinatay niya si Kuya Lin at muntik ka nang mapatay. Hinding-hindi ko pababayaan ang isang kasuklam-suklam na tao. Hanggat lumitaw siya dito ngayon, haharapin ko siya ng matindi." Ang kapatid na Lin na binanggit ni Li Tianggong ay walang iba kundi ang White Tiger, isa sa 4 na espiritu ng East China Sea. Ang kanyang tunay na pangalan ay Lin Tianqi. Sa militar, ang mga may mataas na posisyon ay dapat na may malaking kayamanan. Kung hindi dahil sa pagdating ng katapusan ng mundo, kung saan ang mga ordinaryong tao ay maaaring magkaroon ng makapangyarihang kapangyarihan sa pamamagitan ng mutation, ang mga ordinaryong tao tulad ni Zhang Yi at Xuan Wu ay maaaring hindi nagkaroon ng pagkakataong tumayo. Kung mayroon kang mahusay na talento at isang malakas na background, ang iyong pagkakataon na maging isang master ay 10-10 milyong beses na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang mga ordinaryong henyo ay madaling ilibing, ngunit ang mga henyo na may background ay madaling matuklasan. Nagkakilala sina Li Tianggong, Jiang Han at Lin Tianqi dahil sa relasyon ng kanilang mga magulang at mayroon silang malapit na relasyon. Nang sila ay lumaki, silang tatlo ay sumabak sa hukbo ayon sa kaayusan ng kanilang mga magulang. Si Li Tianggong ay nagtungo sa Hilagang Kanluran, habang sina Jiang Han at Lin Tianqi ay nagtungo sa East China Sea region upang sumali sa hukbong dagat. Bagamat ang tatlong taong ito ay hindi biolohikal na mga kapatid, sila ay mas mahusay kaysa sa mga tunay na kapatid na babae, dahil sa mga damdaming kanilang nilinang sa malaking bakuran mula pagkabata. Sa Battle of Star Island, ang dalawang rehiyon at ang Colombian Navy ay dumanas ng matinding pagkalugi, at higit sa kalahati ng mga dayuhan ang namatay. Namatay din ang White Tiger sa malagim na digmaang iyon. Matapos makuha ni Li Tianggong ang balita, sinisi niya si Zhang Yi sa lahat ng krimen. Kung hindi dahil sa katatagan ng Huaxu Kingdom, maaaring sumugod siya sa Tianhai City para ayusin ang score kay Zhang Yi. Ngayon ay madaling magkaroon ng ganitong pagkakataon na makilala si Zhang Yi, at ito ay nasa Shengjing pa rin, isang lugar na malayo sa Tianhai City. Siyempre hindi niya palalampasin ang pagkakataong ipaghiganti ang kanyang kapatid. Bahagyang kumunot ang noo ni Jiang Han at sinabi kay Li Tianggong, "Brother, ikaw at ang Chaos Guy na yon ay parehong Epsilon at ang mga haligi ng Huaxu Kingdom ngayon. Ang pag-aaway sa pagitan nyo ay hindi magandang bagay para sa bansa." Ngumisi si Li Tianggong, "Huwag kang mag-alala, alam kong mabuti ito. Hindi ko siya papatayin, ngunit gusto ko rin siyang pahirapan at matuto ng leksyon." Kinuyom niya ang dulo ng kutsilyo sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay kasing talas ng kidlat. Bilang isang sundalo, gusto kong malaman niya na magbabayad ng napakalaking halaga ang mga mananaksak sa sarili nilang mga kaid. Ang oras na ito ay isang babala lamang. Kung may oras pa, tiyak na papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Nag-isip sandali si Jiang Han at biglang bumulong, ngunit hindi siya sundalo. Bahagyang nagulat si Li Tianggong, at pagkatapos ay malamig na sinabi, "Mahirap ang sitwasyon at lahat ay sundalo." Bakit hindi siya? Hindi inaasahan ni Jiang Han ang ganoong pahayag, ngunit dahil sinabi ito ni Li Tianggong, dapat tama ito. Malabo na narinig ni siyang daawin ang pag-uusap ng dalawa sa di kalayuan. Hindi siya binuhat ng dalawa sa likuran. Kahit na hindi gusto ni siyang daawin ang pag-eavesdrop, sinundan pa rin niya ang hangin at nakarinig ng kaunti. "Ahem, Gao Chen, si Shengjing ang nag-imbita sa iyo na pumunta dito sa pagkakataong ito para pag-usapan ang mga mahahalagang bagay. Kaya sana ay bigyan mo ng mukha si Shengjing sa panahong ito at huwag gumawa ng aksyon laban sa sinuman. Kung hindi, bilang host, hindi tayo maaaring umupo ng walang ginagawa at huwag pansinin ito." Nakangiting sabi ni siyang daawin, magalang, ngunit marangal. Pinikit ni Li Tianggong ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. "Kung hinahamon ko siya at tinanggap niya ang hamon, okay lang ba?" Nakangiting tumango si siyang daawin, "Kung magkasundo kayong dalawa, syempre wala kaming tutol. Ito ay mabuti."
Tumango si Li Changgong. Hanggat dumating si Zhang Yi, natural na magkakaroon siya ng paraan para labanan siya ni Zhang Yi. I'll be here today, waiting for him come. Pagkatapos magsalita ni Li Changgong, ang kanyang mga tauhan ay naglabas ng mga mesa, upuan at payong mula sa eroplano at inilagay ang mga ito sa paliparan. Sinabihan ni Li Changgong si Suzaku na maupo, at isa sa kanyang mga babaeng opisyal ang aktwal na naglabas ng heating stove sa lugar at nagsimulang magpainit ng isang kaldero ng Fenju mula sa northwest. Siyang, halika at maupo ka muna. May magandang palabas na mapapanood mamaya. Sinabi ni Li Changgong kay Xiang Dawen. Bahagyang umiti si Xiang Dawen, hindi ko na kailangan. Ngunit Emergochen, mangyaring tawagan ako, si Tigarbha. Napamura si Li Changgong na may bahagyang panghahamak. Sanay na talaga kayong strikto. Ipsilon na kayo pero ang dami nyo pang kalokohang rules. Hindi na estranghero ang dalawa sa isa't isa. Pareho silang nasa Beijing circles at madalas silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Napangiti ng malalim si Xiang Dawen at sinabing, walang panuntunang walang panuntunan. Sa tingin ko, mas mabuting malaman ang mga patakaran. Para maiwasan ang anumang aksidente. Nang matapos niyang sabihin ito ay lumipad ang mga mata niya sa malayo. Sa hilaga ng Shenjing, sa pangunahing bulwagan sa gitnang lugar, may tila nanonood sa buong Shenjing. Hindi naghintay ng matagal si Li Changgong at ang iba pa. Mabilis na dumating si Zhang Yi at ang kanyang partido sa Shenjing. Ang pinakabagong jet aircraft, ang Fu-37, ay talagang hindi ginawa. Walang mga pakpak, ngunit ang bilis ng paglipad ay napakabilis. Inabot lamang ng kalahating oras upang maabot ang layong mahigit 1,000 kilometro. Pagdating sa Beigo, itinaas ni Zhang Yi ang kanyang ulo mula sa mga tuhod ni Zukir at dumungaw sa bintana. Sa mga bintana, makikita mo itong malaki at sinaunang imperial na lungsod. Maya-maya ay lumapag na ang eroplano sa airport. Hindi na inisip ni Zhang Yi ang iba pang mga isyu, tinawag na lang niya ang lahat para sumama sa kanya. Ang lahat ay puno ng mga inaasahan. Pagkatapos ng lahat, hindi magiging madali ang paglalakbay sa malayong hilaga pagkatapos ng katapusan ng mundo. Ngunit maingat pa ring binalaan ni Zukir ang lahat na huwag lamang isipin ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito ang pangunahing layunin ay samahan si Zhang Yi na dumalo sa pulong. Walang nakakaalam kung ano ang Shenjing District, kaya huwag gumawa ng gulo. Lumapit si Deng Shentong at sinabing, Captain Chaos, alis na tayo. Tamad na tumango si Zhang Yi, tara na. Bumukas ang pinto ng kabin at lumabas sila ng kabin kasama ang gangway. Biglang naramdaman ni Zhang Yi ang hindi mabilang na mga mata na nakatutok sa kanya. Ang ilan sa mga titig ay partikular na matalim at agad nilang nakuha ang atensyon ni Zhang Yi. Isang matikas na opisyal ang namuno sa isang grupo ng Longming Guards, naghihintay sa kanila na nakangiti sa harap ng eroplano. Ngunit sa hindi kalayuan, may dalawang mata na mas nakakuha ng atensyon ni Zhang Yi. Sa ganitong malamig na panahon, kung sinuman ang mag-set up ng mga mesa at upuan malapit sa napakalaking paliparan at mag-inuman ng masayang inumin, natural na ito ay magiging napakakapansin-pansin. Nakita ni Zhang Yi si Jiang Han at ang lalaking katabi niya na may nakamamatay na aura. Binalik din ni Li Changgong ang tingin kay Zhang Yi. Ang dominanteng kapangyarihan ay tumagas. Ito ang pinaka-intuitive na pakiramdam ni Zhang Yi. Ang lalaki ay parang isang mahabang espada na nakabuka, nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na siya ay matalas at hindi madaling lapitan. Ang tingin sa kanyang mga mata ay naging dahilan para hindi komportable si Zhang Yi. Ito ay hindi isang ordinaryong hitsura, ngunit isang may malinaw na puot at kahit isang pahiwatig ng paghamak. Ha? Sino siya? Tanong ni Zhang Yi kay Deng Shentong sa tabi niya. Natigilan sandali si Deng Shentong nang makita niya si Li Changgong, at pagkatapos ay sinabi, bakit siya nandito? Sa ilalim ng nalilitong tingin ni Zhang Yi, binigyan ni Deng Shentong si Zhang Yi ng maikling pagpapakilala. Siya ang Northwest King Li Changgong, ang pinakamalakas na tao sa Northwest Region, Epsilon Realm. At the same time, siya rin ang Supreme Commander ng Northwest Region. Akala ko noon, bilang Supreme Commander, tatanggihan niya ang pagtitipon na ito. Pero hindi ko inaasahan na personal siyang pupunta rito. Mukhang hindi simple ang rally na ito. War of words. Digmaan ng mga salita. Hindi napigilan ni Zhang Yi na itaas ang kanyang kilay matapos marinig ang pagkakakilanlan ni Li Changgong. Ang unang master at ang pinakamataas na commander.
Kapag ang dalawang pagkakakilanlan na ito ay puro sa isang tao, nangangahulugan ito na ang Northwest Region ay dapat na nakaranas ng pagbabago ng kapangyarihan. Hindi ito nakakagulat. Kung siya o si Xuanwu ay may ganitong ideya, magkakaroon din sila ng pagkakataon na maging Commander-in-Chief ng rehiyon. Kaya lang wala ni isa sa kanila ang handang gawin yon. Ang pamamahala sa isang malaking distrito ay hindi isang madaling gawain. Hindi mo alam kung gaano karaming problema ang kailangan mong harapin araw-araw. Dahil si Li Changgong ay maaaring umakyat sa trono, hindi lamang ito nagpapakita na siya ay malakas, ngunit nagpapakita rin na siya ay may sapat na tiwala sa kanyang kakayahang mag-utos. Maaaring isaalang-alang ang parehong panlabas na krusada at pamamahala sa panloob na mga gawain. Northwest, Pamilyali. Ang mga keyword na ito ay nagpaisip kay Zhang Yi ng isang sinaunang hari. Ngunit mabilis niyang inalis ang ideyang iyon sa kanyang isipan. Nang makita niya ang mga mata ni na Jiang Han at Li Changgong, naunawaan niya kung ano ang nangyayari. Mukhang gusto niyang manindigan para sa mga tao sa East China Sea region. Halika para maghiganti sa bitag na ginawa ko sa Star Island. Mabilis itong naisip ni Zhang Yi. Nanatili siyang tahimik at dahan-dahang naglakad sa gangway. Rehiyon ng Jiangnan, Chaos. Shengjing, City Garbha. Ngumiti si siyang daawen at sinabing, napakatanyag ng pangalan ni Chaos na noon pa man ay gusto ko na siyang makita ng personal. Noong nakita ko siya ngayon, talagang tinupad niya ang kanyang reputasyon. 3 ipsilon ang lumitaw ngayon na umabot sa ideal na numero ni Qin Qigong. Kung ang pagpupulong ngayon ay makakamit ang isang perpektong kasunduan, ito ay magiging isang magandang bagay para sa buong rehiyon ng Shengjing at sa buong Huaxu Kingdom. Your Excellency, pagod ka sa paglalakbay. Inihanda na namin ang mga guest room. Magpahinga ka muna. Ngayong gabi, ang ating Commander-in-Chief ay magho-host ng isang piging para sa inyong lahat ng personal. Tumango si Zhang Yi, ngunit lumingon sa kanya at dumapo kay Li Changgong. Dahil sa oras na ito, tumayo na si Li Changgong at naglakad patungo sa gilid na ito kasama ang kanyang mga bota ng militar sa matigas na daan. Ikaw ba ay Chaos mula sa Jiangnan Region? Ang taong sumaksak sa likod ng mga kaalyado at nanakit ng maraming tao. Sa sandaling dumating si Li Changgong, may malakas na amoy ng pulbura sa kanyang malamig na tono. Ipinakilala ni siyang daawen si Zhang Yi, ito si Gao Chen mula sa Northwest Region, Chaos. Bagamat hindi ko alam kung ano ang hidwaan sa pagitan nyo. Ngunit kung nahihirapan ka ngayon, lalapit ako para tulungan kang mamagitan. Lumapit si Li Changgong, hawak ang sable sa kanyang kaliwang kamay. Ang kanyang matalas na mga mata ay pumuputok na may matinding hangarin sa pakikipaglaban. Bigla niyang sinabi ng malakas, hindi tapat ang bitag ng mga kaalyado at pumatay ng maraming sundalo. Ang pagtatago ng katalinuhan ay humantong sa kalunos-lunos na pagkamatay ng maraming tao sa Jiangnan Region. Hindi makatarungan para sa Jiangnan Region at Donghai Region na magkasundo sa isa't isa. Ngunit makakawala sila sa pamamagitan ng pag-asa sa puwersa. Ito ay isang kahihiyan para sa kaharian ng Huaxu. Malakas na pinuna ni Li Changgong ang pagkakasala ni Zhang Yi, at pagkatapos ay matalas na nagtanong. Upang maituwid ang moral ng ating bansa, Huaxu, at maipaghiganti ang mga namatay kong kasama, lalabanan kita ngayon. Chaos, do you dare to accept it? Dahil sa mga salita ni Li Changgong, nagbago ang ekspresyon ng lahat ng naroroon. Maraming tao dito sa airport. Upang maipahayag ang kahalagahan ng rehiyon ng Shengjing sa mga kilalang panauhin mula sa ibang mga rehiyon, nagdala si siyang daawen ng maraming mahahalagang opisyal mula sa Shengjing. Ang bilang ni Long Mingwei na responsable sa pagsuporta sa eksenang mag-isa ay kasing taas ng ilan. Daan-daan. Hindi banggitin na sa oras na ito, naroroon din ang mga kinatawan mula sa Northwest Region, Donghai Region at Jiangnan Region. Ang mga salita ni Li Changgong ay hindi nagpakita ng awa at binansagan niya. Sa oras na ito, kung umatras si Zhang Yi kahit kalahating hakbang, malapit na siyang maging katatawanan ng buong kaharian ng Huaxu. Hindi napigilan ni siyang daawen na sumulyap kay Li Changgong at napaisip, hindi katakatakang sigurado kang lalabanan ka ni Chaos, ang galing mo pala. Bumuntong hininga siya sa kanyang puso, palaging binibigyang pansin ang reaksyon ni Zhang Yi upang maiwasan ang marahas na salungatan sa pagitan ng dalawa. Kung totoong sunog ang sumiklab at may mga nasawi, ito ay isang malaking problema. Sa gilid ni Zhang Yi, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at isang bakas ng lamig ang bumungad sa kanyang mga mata.
Siyempre naiintindihan niya na ang kaharap niya ay pinipilit siyang makipag-away. Si Zukir at ang iba pang nasa likuran niya ay may galit din sa mga mukha, ngunit sila ay matino at hindi nagsasalita sa sandaling ito. Dahil kailangan na yon ni Zhang Yi na harapin si Li Changgong, kung magsalita sila, lalabas lang na si Zhang Lai. Malamig na tiningnan ni Li Changgong si Zhang Yi at patuloy na nagtanong, "Kagulo, nang-angahas ka bang tanggapin ito?" Tumaas ang mga sulok ng bibig ni Zhang Yi, at isang bakas ng panunuya ang lumitaw sa kanyang mga mata. "Ikaw, karapat-dapat ka ba?" Itinuro niya si Li Changgong ng mapanlait at sumigaw ng malakas, "Ikaw ay 40 taong gulang pa lamang, ngunit ikaw ay naging pinunong commander ng Hilagang Kanluran na rehiyon. Narinig ko na ang pinunong commander ng Hilagang Kanluran na rehiyon bago ka ay pinangalan ng Luo Yunfeng, at siya ay isang mataas na iginagalang na matandang general. You are not qualified and capable enough. Umasa ka sa puwersa para agawin ang posisyon ng commander. This is disloyal." Pinatawag ng distrito ng Shengjing ang 6 na distrito upang pag-usapan ang mga mahahalagang bagay. Ito ay para sa hinaharap na pag-unlad ng bansa ng Huaxu at may kaugnayan sa pambansang tadhana. Hindi magandang pumunta upang magdulot ng kaguluhan sa panahong ito at huwag pansinin ang mundo. Inilatag ko ang plano sa Qingdao upang ang Columbian Ocean Fleet, ang pinakamalaking kaaway ng Huaxu Kingdom at ang pinakamalaking hadlang sa paglayag, ay nasira ng higit sa kalahati. Ang Lord of the Ocean, Cardiles ay malubhang nasugatan at hindi makapagbanta sa timog silangan na tubig ng ating bansa sa maikling panahon. You keep silent about such a huge achievement and only know how to calculate the losses. This is obviously because you jealous of early achievements, but you still want to throw maruming water on me. Ignoring the facts, this is unjust. Pagkasabi nito, huminto si Zhang Yi at tahimik na nagsabi, "Narinig ko rin na may mahal na iba ang iyong ina at nagpaplanong magpa. Ikaw, isang unfaithful, unfilial, unkind and unjust person, actually have the nerve to challenge me. Are you worthy?" Ang mga salita ni Zhang Yi ay parang bombang bumagsak sa eksena na nakakabigla sa puso ng lahat. Ang lahat ay nakinig lamang sa mga unang pangungusap ng mahinahon, ngunit ang huli ay nagpatingin sa lahat kay Li Changgong na may kakaibang mga mata. Hindi alam ng lahat na ang pamilya Li ay may napakakomplikadong kwento. Dahil ayon sa pagkalkula ng edad, ang ina ni Li Changgong ay halos 60 taong gulang na. Sino ang mag-aakala na ang matandang puno ay mamumulaklak at sasabog sa pangalawang tagsibol? Siyempre, ang huling bagay ay kalokohan lang ni Zhang Yi. Hindi niya kilala si Li Changgong, lalo na ang mga magulang ni Li Changgong. Ngunit ang mga alingawngaw ay hindi nangangailangan ng anumang ebidensya. Ang mga alingawngaw ay nagmumula sa isang bibig. Ang mga salita ni Zhang Yi ay direktang sinira ang bantay ni Li Changgong. Ang pangunahing bagay ay ang huling pangungusap, ito ay masyadong nakamamatay. Hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong hakbang si Zhang Yi. Ginamit ni Zhang Yi ang sarili niyang paraan para bigyan siya ng matinding counterattack. Kung ang kanyang naunang pagbulyaw kay Zhang Yi ay mataas ang tunog at mula sa pananaw ng hustisya, kung gayon ang masasamang pahayag ni Zhang Yi sa kalaunan ay puro kalokohan. Ngunit sa kasamaang palad, karamihan sa mga tao sa mundong ito ay hindi masyadong interesado sa ganoong mataas na tunog na mga pahayag. Mas gusto ng mga tao na makinig sa tsismis. Lalo na ang pakikinig sa mga tsismis ng mga nasa matataas na posisyon at may malaking kasikatan. Kahit na ang pangungusap na iyon ay naging dahilan ng maraming tao na hindi masyadong nagmamalasakit sa ginawa ni Zhang Yi. Nais lamang nilang marinig kung paano tumanda at lumakas ang ina ni Li Changgong at nanumbalik ang kanyang pangalawang kabataan. Inilabas ni Li Changgong ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay at direktang itinutok kay Zhang Yi. Ang mga sundalo mula sa Northwest Region sa likod niya ay naglabas din ng kanilang mga armas, at biglang naging mamamatay tao ang buong paliparan. Ang mga mata ni Zhang Yi ay kumikinang. Bago siya magsalita, agad niyang nilock si Li Changgong gamit ang All Things Tracking at inilagay si Sen Luo Wanxiang sa paligid ng lahat upang pigilan si Li Changgong na maglunsad ng pag-atake. Ngunit sa sandaling ito, mabagal na naglakad si Xiang Daawen at pumagit na sa kanilang dalawa. Gou Chen, nasabi ko na. Kung magkasundo kayo ni Chaos na lutasin ng pribado ang kanilang mga personal na sama ng loob, hindi ako tatayo sa anumang par. Ngunit kung sino man ang gustong manggulo sa Shengjing, kikilos ako. Nang makita ito, nagpakita si Zhang Yi ng isang ngiti.
Ang rehiyon ng Shenjing ay rehiyon ng Shenjing at walang hahamon sa kanilang otoridad sa ngayon. Kung tutuusin, sila ang mga host. Nakangiting tumayo si Zhang Yi sa likod ni Xiang Dawen at tumingin kay Li Qianggong nang walang sinasabi. Ang mukha ni Li Qianggong ay naging sobrang pangit. Tumanggi si Zhang Yi na tanggapin ang kanyang kahilingan para sa isang tunggalian, at imposible para sa kanya na pagalitan si Zhang Yi anuman ang kanyang hitsura. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Yi ay isang ordinaryong tao lamang, at ang kanyang estilo ng paggawa ng mga bagay ay palaging tungkol sa mga resulta, hindi sa katanyagan. Si Zhang Yi ay maaaring tumayo dito at sumigaw sa kanya nang walang pakialam sa kanyang imahe. Ngunit hindi niya magawa, siya ay isang anak ng isang marangal na pamilya, at ngayon siya ang pinakamataas na commander ng Northwest. Iyon ay gagawin lamang siyang biro sa gitna ng mga upper-class circles ng Huaxu Kingdom nang walang anumang benepisyo. Kagulo, hindi ka ba nangangahas na makipagduel sa akin? Naglakas loob ka lang na magtago sa likod ng Shenjing District na parang nanliit na pagong. Haha! Si Li Qianggong ay sadyang nanunuya ng malakas, sinusubukang galitin si Zhang Yi. Ikinulong ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at suminghot ng masama. Ang taong tulad mo, na hindi tapat, hindi matapat, mabait, at hindi makatarungan, kwalipikado ka bang makipagduel sa akin? Ayokong madumihan ang aking mga kamay. Habang nagsasalita siya, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga, hindi kaya may nakagat talaga ng aso at nakagat pabalik. Hoy, hindi, ako ay isang walang hiyang tao. Gusto ni Li Qianggong na samantalahin ang kanyang mga salita, ngunit hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Nagpatuloy si Zhang Yi, kung mayroon kang ganitong oras, maaari ka ring umuwi ng maaga at tanungin ang iyong ina kung totoo ang sinabi ko. Li Qianggong, ako, si Zhang Yi, ay hindi kailanman nagsisinungaling. Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan ito para sa ikabubuti ng iyong pamilya. Sinabi ni Zhang Yi nang may kumpiyansa na si Li Qianggong ay nagalit kaya hinawakan niya ang kutsilyo ng kaunti. Kung hindi siya nag-alala tungkol sa mga master ni na Xiang Dawen at Shenjing na hindi pa nagpapakita, ihaharap na sana niya ang kutsilyo. Ngunit ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Zhang Yi. Kahit kalokohan ang sinasabi niya, hindi alam ng mga tao sa paligid niya. Ano ang pagkakakilanlan ni Zhang Yi? Isang estranghero sa antas ng Ipsilon, isa sa mga nangungunang eksperto sa Huaxu Kingdom. Paano makapagsalita ng kalokohan ang isang taong kauri niya? Halos hindi na kailangang isipin na pagkatapos ng araw na ito, ang kwento ng pamilyang Li ay kakalat sa buong Shenjing. Kumulot ang noo ni Xiang Dawen. Dalawang estranghero sa antas ng Ipsilon ang mahalagang sandata sa bansa. Ano kaya ang gayahin ng isang tuso at sumpa dito? Ang sabi niya, kayong dalawa ang dapat magsabi ng kaunti. Dahil hindi sumasang-ayon si Chao sa tunggalian, babalik muna kayong dalawa sa pagpapahinga. Kapag nalutas na ang usaping ito, kayo na mismo ang magdedesisyon kung paano haharapin ang usaping ito. Tumango si Zhang Yi, syempre, ibibigay ko pa rin ang mukha ng Shenjing District. Kung tutuusin, ako ay isang magalang na tao at hindi magdudulot ng gulo sa teritoryo ng ibang tao. Kinagat ni Li Qianggong ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin, gusto niyang kainin si Zhang Yi. Charles! You damn guy, hintayin mo lang ako. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon, ako, Li Qianggong, ang kukuha ng apelyido N. Si Zhang Yi ay itinaas ang kanyang daliri ng mapanukso sa kanya, hihintayin kitang lumapit. Dinala ni Zhang Yi ang mga tao sa paligid niya at iniwan ang airport sa ilalim ng masasamang mata ng mga nasa Northwest Region, patungo sa mga guest room na inihanda para sa kanila sa Shenjing Region. Sa oras na ito, pinigilan ni Li Qianggong ang kanyang galit at naipasok lamang ang kutsilyo sa scabbard at galit na umalis kasama ang iba. Nakita ni Jiang Han ang eksenang ito at walang magawang umiling. Pinaalalahanan niya si Li Qianggong na si Zhang Yi ay walang tinatawag na malakas na kilos. Gayunpaman, kahit na si Li Qianggong ay nakahanda sa pag-isip, hindi niya naisip na si Zhang Yi ay mas rogi pa sa inaakala niya. Ngayon, nagiging seryoso na ang mga bagay-bagay. Walang magawang tinakpan ni Jiang Han ang kanyang noo. Talagang umaasa siya na tutulungan siya ni Li Qianggong na turuan ng leksyon si Zhang Yi. Ngunit masyadong malupit ang sinabi ni Zhang Yi, at medyo nag-aalala siya na si Zhang Yi ay papatayin ni Li Qianggong. Pagkatapos ng lahat, si Li Qianggong ay isang tank level na Ipsilon na may superpower index na 16,000 puntos at napaka-nakakatakot na kakayahan sa lupa. Tignan natin kung paano mo tatapusin ang gulo.
Hindi nakalimutan ni Jiang Han ang layunin ng kanyang paglalakbay. Pagkatapos magpaalam kay Li Changgong, umalis siya kasama ang mga tao mula sa rehiyon ng Donghai. Pagkaalis nila, maraming staff sa site ang agad na nakipag-chat ng pribado. Hoy, nakinig ka ba sa sinabi ni Huan Chao tungkol kay Gao Chen kanina? Sobrang pasabog. Hindi ko in-expect na ganito pala ka-excited ang mga bagay sa pamilya ni Gao Chen. Hoy, ano ang kakaiba dito? Sa kanilang bilog, hindi karaniwan sa kanila na magkaroon ng kaunting labis na kasiyahan. Dati ko itong nilalaro ng pribado, ngunit ngayong inilantad na ako ni Chaos, makikilala na ang pangalan ko sa buong mundo. Dinala ni Zhang Yi si Deng Shentong at ang iba pa sa marangyang guest room na inihanda para sa kanila sa ilalim ng gabay ni Long Mingwei. Habang nasa daan, lumapit si Deng Shentong at sinabing, "Kuya, napakalupit mo sa pagkakataong ito. Ni hindi mo man lang sinasampal ang mga tao sa mukha. Kung pinagtatawanan mo ang ina ni Li Changgong, natatakot akong ipagsapalaran niya ang kanyang buhay kasama ka." Malamig na suminghot si Zhang Yi. Ayokong maglaro ng ganyan, pero gusto niya akong sampalin sa harap ng publiko, kaya bakit ako magiging magalang sa kanya? Walang magawang umiling si Deng Shentong. But if you say anything bad, you have to talk about his mother. I didn't expect you to be so well informed and know about his family's affairs. I do underestimate you. Ano? Napakamot ng ulo si Zhang Yi, nagalit lang ako kaya gusto niyang matuwa. Hinayaan ba niya akong sabihin yon? Walang ekspresyong itinaas ni Deng Shentong ang kanyang lieg at tumingin sa kanya ng patagilid. Ang mga kasal sa mga pamilyang tulad nila ay magkasanib na pag-aasawa at walang gaanong emosyon sa kanila. Pagkatapos ng kasal, hindi kami maaaring maghiwalay dahil sa mga interes, kaya lahat ay kailangang maglaro ng kanilang sariling paraan. Ang sitwasyon ng pamilya Li ay hindi lihim sa bilog. Ngayon lang nalantad ang sikretong ito. Kuya, ang gulo mo. Nang marinig ito ni Zhang Yi, bigla siyang tumingin kay Deng Shentong na may kakaibang tingin. Kung gayon ang iyong pamilya ay. Hindi sinasang-ayunan ni Deng Shentong, higit 10 taon nang nagdiborsyo ang aking mga magulang, at mayroon pa akong stepfather na nagngangalang Britanya. Natigilan si Zhang Yi, napakalaki ng puso mo, masasabi mo ba ito ng basta-basta? Itinuro ni Deng Shentong ang kanyang ilong at nakangiting sinabi, "Nakatanggap ako ng edukasyon sa ibang bansa, kaya mas bukas ang isipan ko sa aspetong ito." Pero, may pabirong tingin sa kanyang mga mata, si Li Changgong ay nagmula sa isang militar na pamilya at sineseryoso ang kanyang mukha. Hintayin mo lang na ipagsapalaran niya ang kanyang buhay kasama ka. Matapos pakinggan ang mga salita ni Deng Shentong, kinusot ni Zhang Yi ang kanyang kilay. Nakaramdam siya ng matinding problema. Malamig na bumuntong hininga si Fatih Xu sa oras na ito. Obviously that guy bullied me too much. Pinagalitan lang siya ng boss namin, which is considered polite. Kung talagang mag-aaway tayo, hindi ba siya matatalo ng amo natin? Ang kakayahan ni Zhang Yi ay may dalawahang katangian ng oras at espasyo, at ang kakayahan ng katangian ng espasyo. Alam ng maraming tao na, pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay hindi maitatago. Ngunit walang tagalabas na nakakaalam na mayroon din siyang katangian ng oras. Kaya't hindi banggitin na hindi siya kailanman natalo na may parehong index ng kapangyarihan, kahit na makatagpo siya ng isang dayuhan na may index ng kapangyarihan na mas mataas kaysa sa kanya, maaari pa rin siyang maging hindi magagapi. Sumulyap si Zhang Yi kay Fatih Xu, ngunit mahinang sinabi, "Fatih, bakit sa tingin mo ay dumating si Li Changgong para hamunin ako?" Saglit na nag-isip si Fatih Xu at sinabing, "Para lang makatulong sa mga kaibigan ko." Sinabi ni Zhang Yi, "Hindi ko masasabi na ang isang taong maaaring maging isang malaking boss ay napakatalino, ngunit hindi bababa sa hindi siya magiging tanga. Dahil naglakas loob siyang lumapit at hamunin ako, dapat may sapat siyang kumpiyan." Tumingin si Zhang Yi kay Deng Shentong. "May impormasyon ka ba tungkol sa kanya?" Ang mga mata ni Deng Shentong ay kumislap ng kakaibang liwanag. Sa prinsipyo, ang impormasyon tungkol sa mga dayuhan sa antas ng Ipsilon sa isang malaking lugar ay lihim at mahirap makuha ng mga tagalabas. Ngumiti si Zhang Yi at sinabing, "Sa prinsipyo, ito ay isang bagay, sa katotohanan ito ay ibang bagay. Ang iyong pamilyang Deng ay may napakaraming mahiwagang kapangyarihan, hindi ako naniniwala na hindi ka makakakuha ng anumang impormasyon." Hinawakan ni Deng Shentong ang kanyang ilong at sinabing, "Talaga?" Anya, malayo na ang kanyang narating. Bagamat wala siyang karanasan sa pakikipaglaban sa ibang bansa tulad mo, kailangan pa rin niya ng lakas para makuha ang kanyang kasalukuyang posisyon.
So, more or less, may ipapakita pa rin na lakas. Nakakuha din ako ng mas maaasahang impormasyon mula sa mga kaibigan sa Shenjing. Ang kanyang power index ay kasing taas na ng 160. Kung tungkol sa kanyang kakayahan, parang nakatutok sa malapit na labanan, ngunit ang mga detalye ay hindi alam. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Zhang Yi. 16,000 points, tama ba? Deng Shen Channel, mas mabuting iwasan mo ang kanyang edge hanggat maaari ngayon. Kung tutuusin, bagamat nasa tank level ka rin, ang iyong ability index ay 13,000 points lamang, na isang malaking gap mula sa kanya. Hindi siya courtiers na umalis sa karagatan. He can exert 100% of his strength on land. Tumango si Zhang Yi, tama ka, susubukan kong lumayo sa kanya hanggat maaari. Bagamat sinabi ito ni Zhang Yi, naging malalim ang kanyang mga mata. Hindi alam ni Deng Shentong na mayroon na ngayong power index si Zhang Yi na 15,000 puntos. Ngunit mag-iingat pa rin siya kay Li Changgong. Pinutulungan ni Li Changgong ang rehiyon ng Donghai, at naiintindihan ng rehiyon ng Donghai ang kanyang mga kakayahan. Dalawa lang ang uri ng tao na kayang talunin si Zhang Yi. Una, ang mga taong ang lakas ay higit sa kanya. Pangalawa, ang mga tao na ang mga kakayahan at katangian ay makapipigil kay Zhang Yi. Kung si Li Changgong ang unang uri, hindi mag-aalala si Zhang Yi, pagkatapos ng lahat, itinatago din niya ang kanyang lakas. Tulad ng para sa pangalawang uri, si Zhang Yi ay hindi pa nakikilala ang sinumang makakapigil sa kanyang kakayahan sa ngayon. Try not to conflict with him. There's no need to take risks. Pero kung kagatin niya ako at ayaw niyang bitawan, may gagawin ako. Nagdesisyon si Zhang Yi. Saka may dala pa siyang humanoid plug-in. Tumingin si Zhang Yi kay Jingwei, na nakasuot ng itim na unipormeng pangkumbat, at ang kanyang mga mata ay natatakpan ng isang itim na lace eye mask, at higit na gumaan ang pakiramdam. Tila siya ay isang tao, ngunit sa katunayan maaari siyang maging isang hukbo ng mga dayuhan. Kung talagang may away, hindi siya magsasalita tungkol sa martial ethics kay Li Changbong. Nakatuon lang ang kanyang mga mata sa panalo o pagkatalo. Ang mga mata ni Zhu Haimi ay kumislap sa pag-aalala. Sa orihinal, inaabangan niya ang pagpunta sa Shenjing sa pagkakataong ito at umaasa siyang maglibot. Ngunit si Zhang Yi ay nagkaroon ng gulo pagdating niya. Siya ay isang babae na nakakaunawa sa pangkalahatang sitwasyon. Tiyak na wala siyang sasabihin, ngunit medyo nabigo siya sa kanyang puso. Ang pakiramdam ng pagkawala ay nararamdaman sa puso ng karamihan ng mga tao, ngunit hindi sila mga bata, kaya walang nagsalita tungkol dito. Gayunpaman, ang pakiramdam ng pagkawala ay agad na nawala nang dumating sila sa guest room na inihanda para sa kanila sa Shenjing District. Ang inihanda ni Shenjing para sa kanila ay hindi masyadong guest room kundi isang malaking palasyo. Bilang imperial na lungsod ng dalawang dinastya, ang Shenjing ay medyo napapanatili ng maayos ang mga sinaunang gusali, kabilang ang maraming tirahan ng mga maharlikang kamag-anak at maharlika. Sa partikular, ang ilang marangal na palasyo ay kadalasang sumasakop sa libu-libong metro kwadrado. Mayroon ding ilang mga patsyo na itinayo ng mga susunod na henerasyon, na ang sukat at karangyaan ay hindi bababa sa mga sinaunang tao. Matapos ang katapusan ng mundo, ang mga gusali ng Shenjing ay medyo napreserba pa rin, na naging pamana nito bilang isang kabisera ng lungsod. Ang patsyo ay pinalamutsyan ng mga inukit na beam at pininturahan ng mga haligi, at may ilang mga mutated cold-resistant na mga halaman na nilinang sa mga halamang ornamental at nakatanim sa buong patsyo. Liang Yang. Ang hitsura ni Li Changgong ay orihinal na nakagambala sa interes ng lahat sa pagbisita sa Shenjing. Ngunit pagdating sa napakalaking manor na ito, biglang nagbago ang kanilang mga iniisip. Dahil sa napakalaking manor na ito, aabuti ng hindi bababa sa 1 linggo para mabisita nila ang lahat ng ito, at ang tanawin sa loob ay napakaganda kasama ang mga inukit na beam at pininturahan na mga gusali. Ang mga mata ni Zhu Haimi ay puno ng pagtataka, napakaganda ng lugar na ito. Sa oras na ito, isang matamis na boses ang nagmula sa likuran. Of course! Sa panahon ngayon, ang pinakamagandang tanawin sa Shenjing ay inilipat sa iba't ibang manors para sa proteksyon. Ang manor na nakikita mo ngayon, bahagi ng tanawin sa loob ay resulta ng paghahati ng ilang sikat na hardin sa Shenjing. Off. Napatingin ang lahat sa paligid at nakita ang isang matangkad at magandang babae na naglalakad. Siya ay napakataas, hindi bababa sa 78 metro ang taas. Ang ganitong uri ng taas ay bihira sa timog.
Mayroon din siyang espiritu ng kabayanihan na hindi matatagpuan sa mga kababaihan sa timog. Maging si Liang Yu ay mukhang maliit na ibon sa kanyang harapan. Gayunpaman, siya ay talagang napakaganda. Sa aspeto ng hitsura, maikukumpara pa nga siya kina Zukir at Yang Xia. Lumapit siya, umiti at nagpakilala, "Mahal na Panginoon Chaos, at mga kaibigan mula sa Jiangnan Region, ang pangalan ko ay Liang Yang. Ako ang kasambahay na ipinadala ng mga matataas na opisyal ng Shenjing Region upang aliwin ka. Sa susunod na panahon, kung may kailangan ka, pwede mo akong utusan." Mayroong daan-daang service personnel sa napakalaking malapalasyong manor na ito. Ipinapakita nito ang sinseridad ni Shenjing sa pagpapasaya sa kanila. Ngunit nang makita niya si Liang Yang, hindi sinasadyang niyakap ni Zukir ang braso ni Nervous Yi, at lumapit din siyang siya sa kanya upang ideklara ang kanyang soberanya. Dahil sa sobrang ganda ng babaeng nasa harapan nila, ayaw nilang makipaglaro si Zhang Yi sa mga babae sa labas. Sa totoo lang, masyado silang nag-isip. Alam ni Zhang Yi nang hindi nahulaan na ang taong maaaring ayusin ni Shenjing ay dapat may espesyal na pagkakakilanlan. Hindi niya kailanman hawakan ang isang rosas na may tinik. "Salamat po. Aabalahin kita sa mga susunod na araw," sabi ni Zhang Yi. Umiti si Liang Yang at sinabi, "Hindi, ito ang aking karangalan." Mabilis na nilibot ng mga mata ni Liang Yang ang lahat, at saglit siyang huminto nang madaanan niya si Fatixu. Dahil habang hinahangaan pa ng lahat ang tanawin ng manor, matagal nang naiinip si Fatixu dito, kaya kumuha siya ng game console at maingat na naglaro ng laro. Ang biglaang pakiramdam na ito ay parang nakatayo sa labas ng karamihan. Inalis ni Liang Yang ang kanyang tingin at pinangunahan ang lahat. Habang ipinakilala sila sa kasaysayan at tanawin ng manor, dinala niya sila sa residential area ng manor. Pagkatapos ng kanyang pagpapakilala, alam ng lahat na hindi ito ang tunay na palasyo. Kung tutuusin, ang mga tunay na palasyo ay mga historical relics, kaya dapat pangalagaan ang mga gusali, ngunit hindi ito komportableng tirahan. Ang bagong estilong manor ay nagpapanatili ng ilang mga sinaunang tampok habang nagdaragdag ng maraming modernong elemento. Sa makatuwid, ang pamumuhay dito ay higit na naayon sa mga gawin ng mga modernong tao. Dumating si Zhang Yi at ang iba pa sa isang marangyang villa at umatras mula sa ibang mga tao sa kanilang paligid. Nang si Zhang Yi at ang iba pa ay nag-iisa sa bahay, tinanong ni Zhang Yi sina Yang Xingxin at Lu Keran na tingnan kung mayroong anumang kagamitan sa pagsubaybay. Binuksan ni Yang Xingxin ang computer, at naglabas din si Lu Keran ng mga espesyal na kagamitan sa anti-reconnaissance mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ng ilang inspeksyon, kinumpirma niya na ang lugar na ito ay hindi sinusubaybayan ng sinuman. Hinaplos ni Zhang Yi ang ulo ni Huahua sa tabi niya. "Huahua, kapag may dumating sa loob ng 20 metro mula sa bahay na ito, agad kang babalaan, naiintindihan mo ba?" Niu-i. Tamad na itinaas ni Huahua ang kanyang ulo, napaungol, at pagkatapos ay nagpatuloy na ibinaba ang kanyang ulo para matulog. Bagamat tila natutulog ito ay agad nitong mapapansin ang anumang kaguluhan sa paligid. Matapos gumawa ng sapat na takdang aralin, humiga si Zhang Yi sa sofa at tinalakay sa lahat kung paano haharapin ang problemang dulot ni Li Changgong. Hindi pa tapos ang usapin sa Shenjing. Isa na namang Li Changgong ang nandito. Hindi ko akalain na pagdating ko pa lang sa Shenjing, may gulo sa pintuan ko. Sakit talaga sa ulo. Pinunasan ni Zhang Yi ang kanyang mga templo at mumiti ng walang magawa. Humigop ng mainit na kape si Yang Xingxin at dahan-dahang sinabi, "Ito ay ang lahat ng pagsasaayos ng kapalaran. Kapatid, napakaraming tao ang naset up mo sa Qingdao, at ang bagay na iyon ay hindi maaaring matapos ng tahimik." Walang pakialam si Zhang Yi, "Alam ko. Sa pinakamasama, isasama kita pagdating ng panahon." Anyway, pagkatapos kong bumalik sa Jiangnan Region, hinding-hindi na maglalakas loob ang lalaking iyon na habulin ako at gagawa ng gulo sa teritoryo ko. Ngumiti si Deng Shentong at sinabing, "Sa tingin ko rin ay isang magandang bagay ang umiwas sa pakikipaglaban. Kung tutuusin, hindi mo naman siya kalaban ngayon. Magtiis ka lang saglit sa katahimikan at umatras upang buksan ang mundo. Anyway, with your character, kuya, wala kang pakialam sa mukha." Kahit na ang mga salita ni Zhang Yi ay nagpahiya kay Li Changgong. Ngunit totoo rin na inimbitahan ni Li Changgong si Zhang Yi na lumaban sa harap ng napakaraming tao mula sa ilang malalaking distrito. "Magkano ang halaga ng mukha?" Pinagkrus ni Deng Shentong ang kanyang mga paa, pinunasan ang kanyang payat na mga daliri at sinabing dahan-dahan,
hindi magiging ganoon kadali ang mga bagay. Kung hindi ka lalaban, susubukan ni Li Changgong ang lahat ng paraan para pilitin kang kumilos. I have heard about that guy. He is an ambitious and capable person. Sa pagkakataong ito ay pinili niyang makipagduel sa iyo sa Shenjing, hindi sa impulse. Ang paghihiganti para sa kanyang kapatid ay sa isang banda, at ito rin ang kanyang pinakamahusay na dahilan. Ngunit ang pagtatatag ng otoridad sa pamamagitan ng pagsupil sa iyo ay ang kanyang layunin din. Kung tutuusin, ang isang lalaki na wala pang 40 taong gulang ay naging commander-in-chief ng rehiyon na puro umaasa sa kanyang puwersa at sa relasyon sa kanyang ama. Ngunit sa Northwest Region, tiyak na maraming tao ang hindi. Ang bagong opisyal ay may 3 apoy kapag siya ay nanunungkulan, at plano niyang sunugin ang apoy na ito sa iyo. Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang ulo at sinulyapan si Deng Shentong, iniisip, gaya ng inaasahan sa isang tao mula sa isang malaking pamilya, mayroon siyang 100 masamang intensyon sa kanyang puso. Gusto niyang magsindi ng apoy, pero hindi ako panggatong. Mag-ingat sa paglalaro ng apoy at pagsunog sa sarili. Si Deng Shentong ay seryosong tumingin kay Zhang Yi, kaya gagawin niya ang lahat para pilitin kang kumilos, ngunit hindi mo dapat tanggapin ang hakbang. Nagkaroon siya ng masinsinang plano na labanan ka para maitatag ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi ka handa. Sa sandaling tanggapin mo ang pag-atake, nasa disadvantageous na sitwasyon ka na. Palihim na naisip ni Zhang Yi, sa tingin ni Li Changgong ay kilala na niya ako, kaya puno siya ng kumpiyansa. Pero kung sa tingin niya, nahulog na siya sa inferior category. Susubukan kong iwasan ang away. Sabi ni Zhang Yi. Tahimik na nakinig ang lahat at walang sinuman ang maaaring makagambala sa oras na ito na may nakasulat na pag-aalala sa kanilang mga mukha. Biglang natawa si Zhang Yi nang makita niyang medyo solid ang atmosphere. Okay, hindi mo kailangang mag-alala. Haharapin ko ng maayos ang problemang ito. Pumunta ka sa Shenjing para mag-relax. Tita Zhu, pinamunuan mo ang isang team at isama mo ang malalaking lalaki sa paglalakad.